Hello, maayong gabi mga night watchers. Sa aking taklaan sa kagabion, oras na po nga nag-ambit kita sa pulong sa Ginoo. Pero before that, atong idoko atong mga ulo sa pagampo. Ama na mo langit nun, salamat kay Ginoo ning taklaan sa kagabion. Danagi ang among launa og kasing-kasing aron ang pagtulunan sa imuhang pulong nga among madungog ning taklaan sa kagabion. Ginoo, makahatag Ginoo og kahayagan sa among paglakaw nga Kristohanon dinhi ni ining kalibutan. Salamat kay God. Dalaygon ka sa walay katapusan sa amuang kinabuhi. In Jesus name. Amen and amen. All right. So, dari na punta mga igsoon sa pulong sa Ginoo. Karon ang ako ang i-share sa atua tanan is about spiritual sabotage. Na-share na nako tong number 1 and then there is a night watch. Sa Del Pilar na-share na nako taman sa 4, 5. Spiritual sabotage number 5. But tonight, I would like to share with you the number 3. Yes. Spiritual sabotage. Ito ba yung mga bagay-bagay mga kapatid na ginagawa natin sa ating buhay na yung nakakasira sa ating spiritual life. Tayo-tayo lang din mismo yung gumagawa noon. At ang number 3 po doon ay worldly influences. Yan. So ito po mga kapatid, ang Bible ay talagang nag-advise sa atin dito patungkol dito sa worldly influences. Worldly influences leads to distraction. Nadi-distract tayo. Pagka na-influensyan tayo ng mundo, nadi-distract tayo sa pag-serve kay God. And then after the distraction, we compromise. And then when we compromise, nagkaroon tayo ng spiritual dullness. So, doon, pagpasok na ng spiritual dullness, doon na bumabagal yung dahan-dahan na namamatay yung spiritual life natin. Kaya pagkaingatan po natin dyan mga kapatid, yung worldly influences. Ang dami po. Dami po ng worldly influences. But when we fed ourselves on God's word, spend time in prayer, and walk in step with the Holy Spirit, we gain wisdom and strength to resist those influences sa ating buhay according to God's will. So nagpaalaala po sa ating gabi ang salita ng Panginoon sa Romans chapter 12 verse 2. Here in IV version sabi dito, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, and His good, pleasing, and perfect will. Hindi lang basta-basta God's will ang makikita natin, kundi good and pleasing and perfect will. So, balikan natin yung sinasabi niya dito. Sabi niya, do not be conformed to this world. Pinaalalahanan tayo ng Panginoon na huwag tayong ma-influence sa mundong ito. Of course, we know, nandito pa tayo sa mundong ibabaw and there's so much distraction, there's so much things na makaka-influence sa atin sa mundong ito. And then we have to be very, very careful with that. Ang dami. Sa social media pa lang, ang dami na, lagi tayong na i-influence dito sa social media. Ano ba yung mga pinopost sa social media? Bawal ba tayo mag-social media? Hindi naman sa ganun nga bawal. Mag-ingat tayo na hindi tayo ma-influence sa mga bad influences dito sa social media. Dahil hindi lahat ng nandito sa social media are good. And materialism. Yan, ang dami. Gusto natin mga materialism. And sexual immorality. Ito pa, entertainment. Masama ba manood ng entertainment? Hindi naman sa ganon. Pero, ano ba yung pinanood mo? Anong klaseng entertainment ang pinanood mo, kapatid? Doon tayo nagkakasama. So, busyness and distraction. Yan. So, nai-influence tayo, na busy-busy tayo everyday. Wala namang kinabisihan. Nadi-distract tayo sa kahit ano-anong mga bagay. So, ang Romans chapter 12 remind us to renew our mind para hindi tayo ma-influence. Ito yung sinasabi niya.
renew our mind. Paano po tayo magre-renew sa ating mind? Yan, by God's Word. Reading God's Word daily. No? Kaya tayo inaano na lagi tayong nagbabasa ng salita ng Diyos para makaiwas tayo doon sa influences sa mundong ito. Dahil po nandito pa po tayo sa mundong ibabaw. No? And it requires discipline po mga kapatid. No? Dapat i-delight natin yung sarili natin doon sa Word of God para hindi tayo ma-turn away. No? In God's truth. Romans chapter 12 tells us that renewal is the key to transformation. Kailangan nating mag-transform. No? Renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Yun yung sinabi. Kailangan nating mag-transform by renewing our mind. So, yun yung key doon. No? Yun yung key is transformation. And it doesn't happen passively. It requires intention. Yan. Hindi po yan nangyayari ng talagang kung wala kang sinabi mo, alam mo lang, no? Basta alam mo lang na kailangan mo mag-transform, hindi po mangyayari yon. Kailangan talaga ng intention. Dapat talagang may intention ka na magbago. No? May intention ka na mag-transform. And then how? How are we gonna transform? Well, start with prayer. Kung hindi ka masyadong nagpipray, you're being a Christian, you're following God, you're worshiping God, pero mahina ka sa prayer life mo, and then start in prayer. No? Palakasin mo yung prayer life mo. No? And then, kaya nga tayo naging mahina sa prayer life natin mga kapatid, dahil hindi rin tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. And then that is the next of the how. Read God's Word. So, kailangan tayong magbabasa ng salita ng Diyos. No? After Sunday, every Sunday after service, meron tayong pinamimigay na leaflet sa church. Meron doon mga verses na guide natin na pwede nating basahin every day. And then hindi pa rin tayo nagbabasa. Sa totoo lang, ilan lang po ang sa atin ang nagbabasa gamit yung guide na yon. No? Di ba? So, become guilty of it. No? So mga kapatid, pag natanggap tayo ng leaflets, basahin po natin yung mga verses doon. No? Buklatin natin yung Biblia. Matuto tayong magbasa ng Bible. Dahil doon po tayo nag-uumpisa na kaya nating mag-transform, kaya nating maiba sa mundong ito. No? Kaya nating magbago. Then, study the Word. No? Hindi po ito yung tinatawag nating na talagang casual na Bible study. But ikaw mismo sa sarili mo, did you study the Word? Iba yung nagbabasa ng Word, iba rin yung nag-study sa Word. Doon tayo nagkaanuhan eh. Madalas everyday, pag sinabing nagbasa ka ng Bible, yes, I read the Bible. But the thing is, did you study the Bible? How did you understand the Word? And that's where the study come in. So, kailangan nating aralin natin kung ano yung sinasabi doon sa word na binabasa natin. No? And then, hindi lang basta-basta study. No? Kailangan din ng meditation. Di ba? Kailangan din nating ma-meditate yung salita ng Panginoon. Joshua 1:8, klarong-klaro siya doon. Sabi niya, "This book of the law shall not depart out of your mouth, but shall meditate therein day and night." Araw at gabi yung sinasabi niya na kailangan imi-meditate natin. At saka mga kapatid, iba yung, uulitin ko, iba yung nagbabasa ka ng word, iba din yung nag-study ka ng word, iba din yung nag-meditate ka ng word. But it all starts with reading. No? Pag binabasa mo yung word and then inintindi mo, inaral mo kung ano yung nakalagay doon, and after mo inaral yung word, doon pumapasok yung meditation. Nimi-meditate mo, ninanamnam mo kung ano yung sinasabi ng word para sa iyo. So, yun yung meditation mga kapatid. So,
1 Corinthians chapter 16 verse 13. Yun, sabi niya dito, be on guard, stand firm in your faith, be courageous, be strong. So, ito yun eh. Be on guard. Paano tayo magiging on guard? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pagka wala tayong alam sa salita ng Diyos, and then we could not be on guard in our daily life. Stand firm. Saan ka tatayo? Anong kinatayuan mo? Kaya tayo nasusway doon sa mga false prophets, mga false teaching. Madali tayong nasusway, naniniwala tayo kaagad. Ganun pala yun. Bakit? Wala tayong alam sa salita ng Diyos. So, stand firm in your faith and be courageous, be strong. Kailangan nating maging strong. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon by reading the Word of God. Dito tayo magpapalakas sa salita ng Diyos. James chapter 4 verse 4. Ito rin sabi niya, don't you know that your friendship with the world means enemy against God? Di ba? Alam mo ba na kung pagkaibigan ka sa mundong ito, and then you are the enemy of God. Ito ay klaro-klaro yun. James chapter 4. Basahin nyo sa Bible nyo. Baka ibang translation ang nakalagay dito. Pero I believe ito yung sinasabi dito. James chapter 4 verse 4. Hindi nyo ba alam na pag nakikipagkaibigan kayo sa mundo, nagiging enemy kayo ni God? Therefore, anyone who chooses to be friend with the world becomes the enemy of God. Ito yung sinabi dito buong James chapter 4 verse 4. Diba? Kaya pag-ingatan natin yung sarili, mga kapatid, na hindi tayo ma-influence dito sa mundong ito. Dahil pagka ang spiritual life natin, ang pagiging Kristiyano natin, yung pagiging Kristiyano natin ay kaibigan tayo sa mundong ito, and then mag-isip-isip na tayo. Dahil klarong-klaro dito, hindi po tayo nagpapa-influence, mga kapatid. Ano man ang mga nandito sa mundong ito. Pagkaingatan natin ang sarili natin na huwag tayong ma-influensyahan kung ano ang nasa mundong ito. Dahil when we are influenced by this world, and then we become friend of this world, when we become friend of this world, then we are the enemy of God. Huwag mo sasabihin, hindi, Kristiyano ako. Bakit ako nagiging enemy ni God? Kristiyano ako. Okay, Kristiyano ka ba? Ba't ka friend ng world? Ito sabi ng James, pag friend ka ng world, and then you are the enemy of God. So, pagkaingatan natin ang sarili natin, mga kapatid. Yung worldly influences, ang dami, everyday, kayang-kaya tayong nai-influence, sa lahat ng ginagawa natin everyday. Ma-influencehan tayo sa mundong ito pag hindi tayo careful. So, mga kapatid, huwag po tayong nagpapa-influence sa mundong ito. Dahil, when we are influenced by this world, ito ang tandaan natin. We become friends of this world. And when we become friends of this world, we are the enemy of God. So, pag-ingatan natin ang sarili natin. Huwag nating isasabutahi yung spiritual life natin, mga kapatid. Let's pray. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, thank you so much, God, for your faithfulness sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita that kailangan naming mag-ingat dito sa mundong ibabaw, that we will not be conformed to this world, but kailangan namin mag-transform, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-renew ng aming mind doon sa iyong salita. Salamat po, Panginoon. Pakabaguhin mo kami araw-araw. Thank you so much for the strength na binigay mo sa amin na hindi kami ma-influence dito sa mundong ito. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen.